Eto pa ang trade ni Lebron matapos si Luka. Gulat ang lahat. Most stunning in NBA history nga po ang ginawa ni Pelinka at Lakers sa pagkuha nila kay Luka, mga kapatid. Pero mukhang hindi pa nga po natatapos ang paghakot nila bago ang trading deadline. Hindi mapigilan nila Coach Redick at Lebron ng papuri kay Luka. Halos sambahin na nila ito dahil sa wakas nakakuha rin nila ang isa sa pinakamatinik pumunto sa NBA. Pero ang naging kapalit naman ay itong si AD na katandem ni Lebron. Pero mukhang ibubuhos na nga po ng lahat ng LA bago matapos ang trading deadline ngayon. Paano ba naman kasi mga kapatid, tila walang humpay yata at pinaka-target din naman kasi ng Lakers antimano itong si Miles Turner. Siya nga po ang pinagpipilitan ng isunod ng LA ngayon matapos nilang makuha si Luka. Pero itong si Hachimura naman nga po at si Jared Vanderbilt ang malalagas sa kanila. Mukhang ubos din yata ang Lakers nito. Kailangan nila si Hachimura pagdating sa puntos. Dahil kapag nga po inaalat sina Lebron o si Reeves, etong si Hachimura ang inaasahan ni Coach Redick. Pero mukhang walang pakinga po dyan si Pelinka. Basta mabago ang lineup at masiyahan si Lolo Bron na gumawa siya ng malaking hakbang, ayos na sa kanya. Papatapos na din naman ang karera ni Lolo. Kaya wala na rin siyang aalahanin pang ko-control sa kanya kung sino ang dapat na susunod na kunin. Kahit pa nga po todo dinay din dyan si Lebron. Alam ng lahat na ala GM si Lebron kaya Le GM na nga po ang tawag sa kanya. Aminin man nga po natin o sa hindi, para sa kagaya ni Lebron James na mukha ng liga hanggang sa matapos ang karera niya, talagang mauudyokan niya nga po kahit sino pa mang GM kung sinong manlalaro ang nababagay sa laruan niya. Gayunpaman malalaman na lang natin kung uubra nga ba ang ginagawang lineup ni Pelinka at Lebron, lalo na't kapag nakuha na nila si Turner. Lebron, Luka at Turner sa playoffs. Iyak na napakasolido nga po niyan. Pero ang malaking katanungan nga po dyan kung may chemistry ba agad na mangyayari sa kanila, diba? Samantala Durant babay, layas agad sa Phoenix. Ito na yata ang pinakamasamang balita marahil lalo na para sa mga solid fans dyan ni Kevin Durant, mga kapatid. Mukhang mas nakakagulat pa yata to kaysa sa Luka trade. Halos lahat napanganga rin sa ginawa ni KD. Wala nang paligoy-ligoy pa at parang ginawa niya na nga rin pong kalaban ng Phoenix. Halos kagaya rin yata sa ginawa niya dati sa Brooklyn to. Kaya sino ba naman ding hindi kakabahan kung idol mo itong si Kevin Durant? Biruin mo ba naman mga kapatid, parang nga daw pinagsakluban na ng langit at lupa si Durant na parang nga daw tinetrador siya ng sarili niyang kupunan. Dahil lang hindi niya pala alam, nilalako na siya sa ibang kupunan para i-trade. Ang malupit pa nga po dyan dito pa sa kupunan na hindi niya gustong mapunta. Dito nga po yan sa Golden State at maging sa Miami. Matagal na nga pong kinlaro ni KD ang makukulit na media na ayaw niyang mapunta sa kupunan yan kahit ano pang mangyari. Pero mukhang hindi nga po nakikinig ang Phoenix sa kanya. Pagkos dito pa pala siya balak i-trade. Agad nga pong nagpa-interview si Durant. Bagamat nga daw na wala siyang magagawa dito, pero isa lang din ang tanging magagawa niya. Yan walang iba kundi lumayas mismo sa kupunan ng Phoenix. Kaya nang dahil nga po dyan, kahit pa parang testing lang ang ginawa nilang trade kay KD, ayaw man nila o sa gustong mawala ang kanilang superstar ng mabilisan. Ngayong summer mismo, expect na nga po nila na mismong itong si Durant na ang gagawa ng move. Kawawang kawawa nga po dito ang mga fans na gustong magkampiyon ng kanilang team. Nung dumating si Durant, abot langit ang kanilang saya. Pero ngayon sa isang iglap biglang laho din.